Ang ating pong pag-uusapan, medyo technical tayo ngayon, no? Guarantee versus down payments. So usually po ay itong dalawa ay nagiging present kapag meron tayong binibili na property. Lalo na kung installment, okay? Ang ating pong Bible reference ay mababasa po natin sa Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Ayan, no? Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. At kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Yung pong tinatakan, yun yung sinabi po na sealed. Verse 14, siya ang katibayan ng ating mana. Yung pong katibayan dyan, yan yung guarantee na binanggit po sa English. Hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Mga kapatid, ito po ay sulat ni Apostol Pablo dahil na siya ay natutuwa sa mga taga-Efeso kasi po nabalitaan niya yung pananampalataya ng mga taga-Efeso at yung pagmamahal nila sa isa't isa. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ipinapanalangin ko kayo sa Panginoon. Ayan. Tapos binibigyan po ni Apostol Pablo ng validation yung kanila pong kalagayan bilang mga mananampalataya. Alam niyo yun, yung parang minsan kailangan natin ng validation eh. Halimbawa, isa kang nanay at alam mo na marami kang sakripisyo sa iyong anak. Pero hindi mo matiyak kung yung sacrifices na ginagawa mo ay sapat na ba sa iyong mga anak. Kasi may mga anak na hindi showy. May mga anak na hindi nagsasabi ng kanilang mga nararamdaman. Then one time, nag-birthday ka kunwari. Tapos, merong simple celebration para sa'yo, yung family mo. Then, for the first time mo, nagsalita yung mga anak nyo. Tapos sabi nila, ma, alam mo, you're the best, ganun. Di ba parang, may iyakan na lang kasi akala ko hindi pa ako sapat kasi hindi nyo naman sinasabi sa akin yun. Di ba? May mga ganun eh. So, validation. So si Apostol Pablo, binavalidate niya rito yung kalagayan ng mga taga-Efeso kasi nga po sila po ay matibay sa kanilang mga pananampalataya at the same time, hayag na hayag po yung pagmamahal nila sa isa't isa. So makikita nyo po dyan, sabi niya, kayo ay nakinig nung salita ng katotohanan. Ano daw po yun? Yun yung gospel. At mga kapatid, sa Greek word, yung pong gospel ay euangelion. At ang ibig sabihin lang po ng gospel ay good news, literally. So mga kapatid, yung ebanghelyo, ang literal meaning lang po nun ay good news. Kasi nga po, yung pagdating ni Jesus Christ ay good news. Bakit naging good news? Kasi meron po naunang bad news. Ano yung bad news? Tayong mga tao, dahil tayo ay nagkasala, lahat tayo mapapahamak. Pero nagkaroon ng good news sa katauhan ni Jesus Christ, no? Dahil nagkatawang tao siya. Nagkaroon tayo lahat ng pag-asa. Bakit? Dahil si Jesus Christ ang naging daan natin, ang buhay at katotohanan natin para tayong mga nahiwalay sa Diyos at mapapahamak tayo dapat, ipinagkasundo niya ulit tayo sa Panginoon. O, di ba good news yon na hindi na tayo maiimpyerno, kundi dahil kay Jesus Christ tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. At sabi po doon, dahil po nakarinig tayo ng gospel, tapos pinaniwalaan niya yon, anong mangyayari, anong magkakaroon siya? Unang-una lagi, mga kapatid, salvation. Tingnan niyo, kahit sa John 3:16, for God so loved the world, and whosoever believes in Him, ano una agad niya tatanggapin? Will not perish but will have eternal life. Diba? Kaya mga kapatid, ulitin ko, kagaya nung nasabi ko nung last session natin, yung kaligtasan, wag niyo yung ipagkait sa tao. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi tayo ang hahatol talaga. Wag nating hatulan yung tao na may impyerno ka. Ito malalangit tayo dahil meron lang tayo nakikitang magaganda o pangit sa kanila. Sa Panginoon, mga kapatid, it is
gift. It is a gift talaga na gustong-gustong ibigay ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, natatandaan nyo dun sa last session natin, nung Monday, pinag-usapan natin yung salvation na kasing kahulugan siya ng healed. Diba? Yung sozo. Pero this time mga kapatid, yung salvation dito, iba po ang Greek word niya. Greek word soteria, na ang meaning po is rescue or safety. Physically po yan, and morally, deliver, kasama pa rin yung health. Health, salvation, saving. Alam niyo mga kapatid, nakita ko na iba yung salvation pagdating dito sa mga turo ng mga apostol. Bakit po? Kasi si Jesus Christ resurrected na. Grabe, no? So talagang mas malalim na yung salvation, pero kasama pa rin po yung health natin. Kaya mga kapatid, sana lagi nyo nang paniwalaan na kung ang kalooban ng Lord ay iligtas ang bawat isa, naku, equally kalooban ng Panginoon, pagalingin tayo. Why? Part yan ng gift ng salvation na tinanggap natin sa Panginoon. Sabi niya rito, yun daw mga taga-Efeso na nakapakinig ng salita ng katotohanan, kaya po sila nagkaroon ng kaligtasan. Tapos, grabe hindi lang sila basta nagkaroon ng kaligtasan, sila po ay tinatakan. Nakita niyo yung seal tinatakan sila ng Holy Spirit. Pero noong unang panahon mga kapatid, ang tatak ay nagdadala ng authority ng isang mataas na tao para masabi talaga na yung sulat na yon or yung decision na yon ay pinagtibay ng isang mataas na tao na may authority. Yung ating kaligtasan, hindi po niya pinatatakan sa immigration sa registrar's office. Yung nagtatatak ng certified true copy, pwedeng mabura yun. Tingnan nyo mga kapatid, kung sino ang nagtatak ng kaligtasan natin dahil nanampalataya tayo, ang banal na Espiritu. Sino makapagbubura niyan? Kapag Holy Spirit ang nagtatak sa isang taong naligtas, mga kapatid, talagang, walang power, walang dominion dito sa lupa at sa langit ang pwedeng magpawalang bisa niyan kapag ang nagtatak niyan ay ang Panginoon at ang banal na Espiritu. Mga kapatid, kaya nga po meron tayo talagang assurance of our salvation. Bakit meron tayong assurance? Ang nagtatak banal na Espiritu Okay, at yung banal na Espiritu pa yon ay naging guarantee nung ating inheritance, nung mana. Ito pa mga kapatid, ang Panginoon nag-ready pa sa atin ng mana, inheritance. Ang tinutukoy po rito, yung langit na pupuntahan natin balang araw. Kaya di ba sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, sabi sa John chapter 14, huwag kayong mabalisa kasi sa bahay ng aking Ama ay maraming mansyon. At ipaghahanda ko kayo ng inyong mga matutuluyan para makasama ko kayo habang buhay. Mga kapatid, yun yung mana. Ikaw ba nag-ipon nun? Hindi. Ang nag-iipon ng mana ay yung magulang. Ibibigay niya sa anak kasi hindi naman niya pinagpaguran yun. Kaya mana. Amen? Yung langit mga kapatid, hindi tayo, wala tayong ambag doon. Pero hinanda yun ng Panginoon kasi iyon yung mana para sa atin. Pero ang Holy Spirit daw yung guarantee ng ating mana. Guarantee. Sa Greek word po ay arabon, meaning a pledge that is part of the purchase money or property given in advance, as security for the rest. Mga kapatid, mas kilala siya sa tawag na earnest. So ano nga po ba yung earnest money? Okay, yung earnest money mga kapatid is not down payment. Tandaan yan. Yung down payment po kasi ay part ng presyo ng property. Tama po ba? Halimbawa, ang halaga ng property is 1 million, ang down payment ay 200,000. Ibig sabihin, part na yan ng presyo ng buong property. So, meron ka pang babayaran na 800,000. Pero yung earnest money, hindi po. Hindi siya part ng selling price. Earnest money, sometimes called a good faith deposit, is a sum of money that is included with your offer to purchase a property. Hindi po yan yung price ng property. Presyo siya nung ino-offer mo
yung pagbili ng property. Ay, para mas maintindihan nyo pa, the purpose of earnest money is to tell the seller that you're serious about purchasing the property. Yung earnest money ay ang purpose nito para ipakita nung bibili na gusto ko yung property na yan. Si Ate Memeng, niligtas siya ng Panginoon. Tinanggap niya yung good news. Naniwala si Ate Memeng na si Jesus Christ ang kanyang tagapagligtas dahil namatay siya para sa kanya. Nung tinanggap ni Ate Memeng yung katotohanan na yun, si Ate Memeng nagkaroon ng eternal life, assurance ng kaligtasan. Tapos, nung na-register na yung pangalan ni Ate Memeng sa langit, sinelyuhan ni Holy Spirit yun. Nag-prepare na ang Panginoon ng inheritance ng mana kay Ate Memeng sa langit. Kaso lang, ma-enjoy ba ni Ate Memeng yung mana niya sa langit? Gayong nandito pa siya sa lupa? Di ba hindi? Eto na lang, sabi ng Panginoon, ibibigay ko yung guarantee ng kanyang mana. Binigay kay Ate Memeng ang banal na spirito. Ano yun? Guarantee na yung mana na inihanda ng Panginoon ay para talaga kay Ate Memeng. Hindi niya ipapangalan kay Maiko yun. Hindi niya papangalan kay Crystal yun. Para lang kay Ate Memeng yun. At sino ang guarantee? Ang Holy Spirit. Amen? Bakit? To show na Meng, ito ang Holy Spirit kasi gustong gusto ko na mapunta sa iyo itong inihanda ko para sa inyo. Ang Panginoon, ako, in love na sa atin noon pa man. Talagang inoffer niya ang kanyang buhay, inoffer niya ang kanyang tahanan para sa ating lahat. You were sealed with the Holy Spirit. Kailangan nating makita by faith yung ating mga kalagayan sa paningin ng ating Panginoon. Amen? Para mahakbangan natin ito sa pananampalataya, sa practical nating mga buhay. Sabi doon mga kapatid, ang Holy Spirit, 2 words po siya, mga kapatid. Yung Holy means hagios. Yun yung Greek word niya, hagios, meaning sacred and morally blameless. So ang banal na spirito, siya talaga ay perfect. So hindi siya pwedeng magkamali. Kagayan, same ni Jesus Christ, yung attributes niya, hindi siya nagkakasala, mga kapatid, kasi siya ay banal. And yung spirit, mga kapatid, sa Greek word ay pneuma, meaning a current of air that is breath. As in, tingnan nyo ang Holy Spirit, ang itinawag sa kanya ay hangin lang. Parang ganito mga kapatid, literally, banal na hangin. Hindi natin nakikita ang hangin, mga kapatid, di ba? Pero nararamdaman natin siya. Okay, mga kapatid, just for sake na hindi nyo pa masyadong kilala ang banal na spirito, isipin nyo na lang, si Jesus Christ, nung nagkatawang tao, wala na siya ngayon dito sa mundong ito. Pero, bakit ang presensya ng Panginoon ay narito pa din? Kasi sabi ng Panginoon sa John chapter 14, ipapadala ko sa inyo ang isa pang mang-aaliw. As in, para silang duplicate. They are like one. So, ang banal na spirito, hindi siya si Jesus Christ na tao, pero it is Jesus in spirit. Kaya nga, paano mangyayari na si Jesus Christ ay nananahan sa puso natin, wala na si Jesus Christ na tao. Nangyari po yun dahil sa kapangyarihan ng banal na spirito. Pansinin niyo mga kapatid, ano ang na-occupy ng hangin? Lahat ng bagay may hangin, no? Mga kapatid, saan ka man pumunta, andun ang hangin. At yun ang attribute ng banal na spirito. He is everywhere, mga kapatid. Sabi doon ni Jesus Christ, hindi daw siya magsasalita nang hindi niya narinig kay Jesus Christ. So mga kapatid, kung paano si Jesus Christ, kahit pag nagpe-pray tayo, tumatawag tayo kay Jesus Christ kasi siya lang naman po ang pinangalanan, no, ng Diyos Ama. Siya lang ang may pangalan, Jesus. Pero yung nakikinig sa atin kapag tumatawag tayo kay Jesus Christ, ang Holy Spirit yun. Pag nararamdaman natin na parang yumayakap sa atin si Jesus Christ, ang Holy Spirit yun. Yung kapag tumatapang tayo, kapag tayo ay may mga takot, pero kapag nagpuri tayo sa Panginoon,
Ang Holy Spirit yon. Amen? At yun yung guarantee, mga kapatid, na ikaw ay ligtas. No? Yun yung guarantee, yun yung paunang bayad na ikaw ay papunta ng langit. So mga kapatid, i-summarize ko lang yung naging story ng mga Ephesians, na story din po natin kasi hindi tayo iba sa kanila. Una, narinig nila yung ebanghelyo. Narinig nila yung good news, may nangaral sa kanila. At ang unang ang ginamit po ay si Apostol Pablo. At nung narinig nila yung good news, tinanggap nila yung mabuting balita at pinaniwalaan nila yung mabuting balita. Kagaya ng nangyari po sa atin. Ganito rin na naging kwento natin. At nung tinanggap nila at naniwala sila sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mabuting balita, tumanggap tayo ng assurance ng salvation. At paano po nasabing assurance? Ang nagtatak nga ay banal na spirito. Kapag kayo ay dinadaya ng kaaway, no? Kapag tinatakot kayo na, hindi ka naligtas, hindi ka na malalangit, pag dumating ang Panginoon, maiiwan ka. Ako mga kapatid, balikan nyo tong talatang to at sabihin nyo sa kaaway kapag dinadaya kayo, sasabihin mo sa kanya, sinungaling ka. Ito ang tatak na ako ay may kaligtasan, ang banal na spirito. Amen? Panghawakan niyo po na tinatakan tayo ng banal na spirito. Then, hindi lang po tayo tinatakan ng banal na spirito, tumanggap pa tayo ng earnest payment, ang banal na spirito. Ito mga kapatid, isa-summarize ko sa inyo yung gusto kong sabihin. Tingnan nyo, we can enjoy our inheritance in heaven when we get there. Tama ba ako? So, ma-enjoy niya yung inheritance dun pa sa langit. But God gave us His Holy Spirit. Naiiyak ako nung tinatype ko to. So we can experience heaven on earth. Kaya nga paunang bayad siya na, anak, hindi mo kailangan makarating agad ng langit. Ipaparanas ko sa iyo yung langit kahit nandiyan ka sa lupa at sa pamamagitan nyo ng banal na spirito. Ako, salamat sa Panginoon talaga. Mga kapatid, is it our story amazing? Di ba napaka-amazing ng story ng isang mananampalataya? The Holy Spirit, tandaan nyo mga kapatid, the Holy Spirit is the gist nung ask, seek, and knock na teachings. Okay, ang gist yung baga parang, di ba, ang daming turo ng Panginoon about prayer, yung ask, seek, and knock. Mga kapatid, alam niyo ba, ang summary lang nun, ang summary ng prayer teaching na yun ay ang banal na spirito. Luke chapter 11 verse 9. At sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. O di ba? Pamilyar. Humanap kayo at kayo'y makakakita. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. O di ba? Napaka-pamilyar. Mayroon ba sa inyong isang ama na kung humingi ang kanyang anak ng isda ay ahas ang ibibigay sa halip na isda? O di ba? Hindi naman po O kung siya'y humingi ng itlog, ay bibigyan kaya siya ng alakdan? Di ba? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, mga kapatid, tatingin niyo to, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Ang best answer sa lahat na nag-pray kay Jesus ay ang banal na Espiritu. Hindi yung itlog, hindi yung isda na hiningi dito sa illustration. Ang best answer ng Panginoon sa lahat ng prayers natin, ang banal na Espiritu. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, Holy Spirit can make Jesus so real to us. Sabi dun sa kwento ng ating Panginoon, no, meron ba kayong anak na kapag humingi ng isda at itlog, ay ang ibibigay ba niya ay ahas at alakdan? Di ba hindi? Mga kapatid, for sure, yung mabuting tatay, kapag humingi ng isda yung anak, isda yung ipe-prepare niya. Kapag humingi ng itlog, ay itlog din yung ipe-prepare niya. Tama po ba? Pero ito yung tanong, baliktarin natin. Paano kung yung hinihingi natin, hindi isda? Paano kung ang hinihingi natin ay
ahas mismo at alakdan. Ang tanong, ibibigay din ba ng magulang natin, yung ahas at alakdan ito ay hindi mabuti para sa atin? Mga kapatid, ito papaunawa ko sa inyo. Kapag nagpe-pray tayo at hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon, kaya nga po ang sabi ng Panginoon, ang banal na spirito ang ibibigay ko sa lahat ng humihingi. Kasi alam niyo mga kapatid, sa lahat ng nagpe-pray, ang unang answer ng Lord, Holy Spirit. At alam ko, mga kapatid, physically, kahit hindi pa to yung malalim na malalim, kahit physically, di ba nararamdaman ninyo kapag nagpe-pray kayo tapos nandun na kayo sa deeper na, mga kapatid, kahit sa physical nyo, nakakaramdam kayo, you feel rested, you feel peace, parang napaka-comforting mga kapatid. Pero nagpe-pray ka pa, wala pa yung hinihingi mo. Sabi ko sa inyo mga kapatid, ang best answer ng Panginoon ay ang banal na spirito. Bakit? Naniniwala ako kapag Holy Spirit na ang naghahari sa atin, kapag tayo ay nagpe-pray, kung ang pinepray natin sa Panginoon ay ahas o alakdan, dahil hindi natin alam, makakasama pala yung hinihingi natin sa Panginoon, babaguhin tayo ng Panginoon hanggang sa yung hihingin natin ay according na rin sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Sabi ko nga mga kapatid, hindi natin binabago ang Lord kapag nagpe-pray tayo. Kasi pray ka lang ng pray. Ipapayo ko lang sa inyo, paano yun? Hindi ko na alam kung kalooban ng Panginoon. Ito lang yung payo ko, mag-pray ka na mag-pray. Kung hindi mo man alam na kalooban niya ng Panginoon, mag-pray ka lang na mag-pray. Kailangan mo laging pumasok sa pastulan na inihanda sa iyo ng Panginoon. Why? The Holy Spirit is very present there. Then, mag-pray ka na mag-pray, titigil ka lang sa prayer kapag una, tinanggap mo na yung hinihingi mo. At titigil ka rin sa prayer kapag na-realize mo na hindi kalooban yun ng Panginoon. Sino magpaparealize sa'yo? Ang banal na spirito. Ano ang katumbas ng Holy Spirit? Isda ba? Itlog ba? Hindi Walang katumbas ang banal na spirito sa lahat ng hihingin natin. Pero yun ang unang ibinigay ng ating Panginoon. Hi, hallelujah. Glory to God. Napakabuti ng ating Panginoon at napakaganda talaga ng storya nating mga mananampalataya. Okay, papunta na po tayo sa last slide natin. Gusto ko bigyan natin ng comparison. Medyo mag-review tayo ng konti. Naalala niyo mga kapatid, yung pinag-usapan natin yung kwento ni Jairo, no? Si Jairo sa Mark chapter 5 verse 22. Basahin lang ulit natin na napahapyawan natin siya nung Monday. Pagkatapos ay dumating ang isa sa mga pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo. Pagkakita sa kanya, nagpatira pa siya sa kanyang paanan. Verse 23, at nagsumamo sa kanya na sinasabi, ang aking munting anak na babae naghihingalo, umaraon ka at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya upang siya'y gumaling at mabuhay. Mga kapatid, natatandaan nyo, yung she will be healed, yung healed na tinukoy natin doon ay hindi healed, kundi zozo. Diba? Pero, i-compare natin mga kapatid, ayan, yung salitang healed mga kapatid, dun sa kwento ni Jairo ay Greek word na zozo yung hiniling niya. At pinag-aralan natin na yung zozo ay total transformation. Hindi lang healing ng physical, kasama yung spiritual. As in, total package. Titingnan natin itong Mark chapter 6. Pagkatapos nila Jairo magdaupang palad, mga kapatid, pumunta sila sa Nazareth. Bumalik sila sa Nazareth. Saan yung Nazareth? Dito po lumaki si Jesus Christ. Okay. Dito, kilala si Jesus Christ. Kilala yung mga magulang, kapatid. Kaya nung nakita nilang nangangaral si Jesus Christ, alam nyo ang response nila? O di ba anak to ni Jose na karpintero? O di ba yung mga kapatid niya, kausap lang natin. Nagkilala nila yung background ni Jesus Christ. Mga kapatid, hindi sila nanampalataya kay Jesus Christ. Sabi rito, hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa maliban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang may sakit at pinagaling sila. Nang gilala siya sa kanilang hindi pagsampalataya.
Siya'y lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa paligid. Tingnan nyo he was surprised dahil hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Pero ang pagpupukusan natin mga kapatid, meron din ditong word na pinagaling. Tingnan nyo dahil hindi sila nananampalataya sa Panginoon, anong nangyari? Hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa. Hindi siya nakagawa roon ng greater things. Pero tingnan niyo yung kasunod na nangyari. Maliban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. Hindi ba greater things to? Mga kapatid hindi ba great thing yung may pinagaling ang Panginoon? Pero ito yung gusto kong pansinin niyo mga kapatid. Sa original Greek word, yung same English word na healed, magkaiba sila ng Greek word. Sa Greek word po, dito sa Mark chapter 6, 5-6, yung healed dito is from Greek word therapio, meaning to wait menially or minister menially. Mga kapatid, yung menially, ang ibig sabihin, not requiring much skill and lacking prestige. Mga kapatid, hindi daw kailangan ng masyadong skills. As in, pinatong lang yung kamay at gumaling na. Yung ginawa niya kay Jairo, dahil si Jairo ay may pananampalataya, total package, yung healing na natanggap niya. Pero dito sa hindi nananampalataya sa kanya, wait lang, nung ako pinag-aaralan ko, Lord, hindi pa greater things yan? Pinatong mo yung kamay mo tapos gumaling sila. Mga kapatid, okay, listen to me. Sa Panginoon, ang paggaling natin sa karamdaman, hindi yun ang greatest thing. Alam niyo kung ano yung greatest thing sa Panginoon? The greatest miracle of all ay hindi yung wala kang pera ngayon tapos biglang nagkaroon ka mamaya. Or meron kang ubo ngayon tapos mamaya nawala na. Or meron kayong relationship na sira tapos mamaya nagkabati kayo. Mga kapatid, hindi siya greatest thing. Ang greatest thing sa Panginoon ay yung maligtas ka. Yung ikaw ay mapabilang sa pamilya ng ating Panginoon. Ang greatest thing, the greatest miracle ever, a sinner to become born again at makaranas ng bagong buhay sa tulong ng banal na Espiritu. Yun ang greatest thing sa Panginoon. Kaya sabi niya, hala namangha ang Panginoon sa kanila dahil hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Pero yung pananaw natin na great thing, yung pagpapato niya ng kamay at gumaling siya, mga kapatid, kahit ako makakita nun, ako talaga, hala, glory to God, nakakamangha. Pero sa Panginoon mga kapatid, hindi siya great thing. Just a little thing sa paningin ng ating Panginoon. Pero ang greater thing pala sa Lord, hindi yung nagkaroon ka. Yung kahit wala ka pa, nagtitiwala ka na sa Panginoon. Yung kahit kulang yung pera mo, pero magbe-bless ka sa gawain ng Panginoon. Yung pala yung greater thing. At mga kapatid, naku, sana mula po ngayong gabi, matuklasan pa ninyo sa paglaon ng mga panahon, ma-identify nyo sa buhay nyo, ay, yung palang inaakala kong greater things, hindi pala yun ang greater things sa paningin ng Panginoon. Ang greater things po, ang greatest things sa buhay natin ay yung pagkilos ng banal na Espiritu. Yung kahit wala kang pera, masaya ka. Amen? Yung kahit meron kang mga pangangailangan bukas, nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. Nako mga kapatid, yun yung mga actions, yun yung mga act ng mga mananampalataya na nagpapabwisit sa kaaway at talagang nangangamot sila ng ulo na, ano ba tong mananampalataya na to? Binigyan ko na nga ng karamdaman, masaya pa rin. The works of the Holy Spirit. Bakit po? Paunang bayad ng Panginoon yan, mga kapatid. Ay, hallelujah. Gusto ko na pong maiyak pero baka hindi nyo na maintindihan ang aking sinasabi.